Yo, what's up main? Nirvana MB na naman nga pala to at ngayong araw magre-review naman tayo ng rap song or music. So ito, napaka-special nito. Lahat ng mga um, almost lahat ng nandito ay mga idol ko rin. Especially yung kakulab nila which is si Mastag Glock 9. So napakinggan ko na to pero ito yung first time natin na makikita yung music video nito. So yun, itong reaction review natin, no copyright infringement intended. So check nyo pa rin yung original link na nandyan sa description below. And yun, magre-review na naman ng walang tira. So sana sabayan nyo ako. Let's go! Game. This is a Curse Box production. Curse box yun. Yun lang di ko kilala eh. So, curse box yun. 1997 nung lumabag ang lagapak ni Glock. Di ako makapaniwala, laman ng mga song hits na yan hip-hop. Rap-rapan, palawakan, talamakan, salitang pinapaindak. Di naman pwede maging breakdancer na rapper, mag-alba, tiktak. Kasi di talaga kaya madayang tadhana, bintanang puro sana ang tanaw. Kaya pa kayang makilala, maalala kahit ang salang ay hilaw. Hanggang sa nadinig ko na may mga bata na sa'kin ay sumusubaybay, lumulupaypay na mga katagang nananalaytay. Nakita ko si Abaddon doon sa radyo pa noon. Erlangan sa laban na wala pa nga akong cellphone. Parang si Tupac, si Tublax, siksikan halos matulak kapir. Tapos nag-usap at nagkahimayan ng utak kahit walang geng-geng. Di sanay sa bang-bang, umilip sa 187 maps galing. Kasi di ito tsamba, parang Kobe na Mamba. Ipagkalat mo na nagsama si Glock 9 at Shaq. Kailangan ibalik ko ng buo lahat ng Grabe. Solid yun. Sobrang kagandahan dito kay Glock. As in from the very start. Sobrang ano niya. Parang humble. Down to earth. Tapos nakikipag-collab siya sa mga ano ngayon. Sa mga new generations at lahat. Ang napansin ko lang before, hindi niya nagagawa yon siguro dahil sa label, sa pagkakaalam ko. Pero ngayon, I think parang flexible na yung ano niya, yung label niya. So kaya ang dami na niyang mga mga nakakollab na new generation and ano. So yun, talagang chakra. Pag sinabi mong chakra, puro mga speed rap, sobrang bibilis. Parang yung blueprint ng chakra talagang kay Glock 9 talaga sila yung ano. So yun, sobrang solid, napaka-appreciative din ng nito ni Glock 9. At saka kahit ako, for me, si Glock yung nakikita kong para sa akin dalawa kasi yan eh. Si Glock 9 for me, yung GOAT para sa akin. Sa mainstream, yun pala yun. I have mainstream tapos underground. So, para sa akin, mainstream GOAT ko is Glock 9. So, bakit Glock 9? Siya na yung ano ko talaga eh, na pinapakinggan. Bata pa lang, yung mga hit songs niya, sobrang lulupit. Tapos, ang pinaka gusto ko talaga dito is yung storytelling ng mga kanta niya, yung Lando, tapos gusto kong album niya, yung pinaka para sa akin sobrang daming na sumikat noon or naging doon sa album niya na mga songs is yung Matrikula yata yon. Basta sobrang solid. Mga year 2014 yon, as in yung buong album niya, lagi kong sound trip yun papunta sa trabaho. Kaya yun, sobrang nakakatuwa lang kasi 187
yun na nga, ito pala, hindi ko pa nabanggit. Yung GOAT ko ng ito naman is underground for me will be Mike Cosa. Kasi doon sa province namin sa Quezon, ang mga musika lang nun is hindi siya ganun ka-accessible like yung mga CDs, yung mga MP3s. Talagang mga tugtugan nun na kumakalat lang via ano lang yun, pasa-pasa lang sa Bluetooth is more on Mycosa 187 Mobsters. Kaya natutuwa ako na nag-collab sila ditong yun, yung Chakra mismo at saka yung si Glock 9. So bakit baka yung iba magtanong bakit hindi si Looney yung GOAT para sa mainstream and underground din kasi nagsimula rin yung Critical Condition. So, ang masasabi ko dun is siguro dahil yon number one, dahil yon dun sa accessibility ng mga music ni Looney. Hindi as in hindi talaga siya umabot sa amin sa Quezon Province, or kung umabot man sobrang limited siguro. Ang mga tugtugan sa amin nung mga kapanahunan ko will be yun nga 187, yun talaga yun, nagpapabili talaga ako ng mga CD sa magulang ko pag pumupunta ng Baclaran. Yun, mga CD yun, puro mga ano yun, underground 187 at iba pang yun. Isa kong paborito ko rin pala, Sigaw ng Tondo, si Pitong Baliktad. Yun nga pala, rest in peace kay Pitong Baliktad. Alam ko parang may nakita akong post na na mayapa na siya. So yun, solid din yun. Alam ko magkalaban yung 187 at Sigaw ng Tondo, kaya talagang yung mga idol ko rin yung mga yun. Pero yun, Mike Cosa at saka Glock 9, GOAT ko yun sa underground at mainstream. Pero sige, balik tayo sa video. Ang haba na ng sinabi ko. Kung mamarapatin lang sana ngayon, isalin niyo ako. Hayaan mong ibalik ko ng buo, tatawarin niyo ako. Kung napaaga lang at may nakakaalam, siyang tayo tiwalo. Nagsimula tumula ng mga panahong di natawan ng paang katulad ko kapag may napapadaan na sa may kanto. Malalang tuksuhan, nistulang may putik ka sa mukha mo. Di mo tuloy malamang kung sumpa ba to o sang regalo. Minamalayan pa ang tugtugan namin. San daw nang galing ang aming kitas for mahang alanganin. Nababadoyan ng tropa, walang gustong sumuporta. Pero pinilit ahakin ang daang walang direksyon at maraming kontra. Buti na lang merong napakinggan na ari. Di na rin pamantali sa paggamit ng papel at lapis. Bumuo ng samahang sumunod sa mga bakasyon na naiwan. Sinigurado na di mapapahiya kapag ganyan na pakinggan. Sulit ang matagal ng pagkasama at pagkabang. Tadhana na ang gumalaw ng sakalam ng pagkabang. Alam kong pinangarap mo din to na magganap. Nawala nga ng ikawalo pero dumating ang ikasya. Nabiganin ako nung narinig sa makata na wala kasing tuloy na bibig. Doon ako napabilib, babag kinikilig. Iniisip ko ako si Glock 9 sa akin silid. Grabe. Ito rin, isa rin to sa 187 na pinaka-paborito ko. Si Crazy Mix. So, kaya ako, isa rin to sa paborito kasi sobrang gustong-gusto ko yung kanta nilang Palupitan. Yung ano doon, yung verse doon ni Crazy Mix, grabe, sobrang bilis. Tapos reviewin ko pala yon. Medyo nalimutan ko na yung lyrics. Basta yun, sobrang solid nun. Palupitan ng ano nun, alam ko, ang title nun. Sige. Play post rewind habang sinusulat ang mga kanta mo kahit na mapuyat at inakabisado ko ang bawat bitaw sa Walkman ko malapit ng malobat hanggang sa nakagawa na din ang tula mga salita na magkakatugma nirap ko na mabilis sa boss na manipis sa latado kay Aristo nakahulumat naging Crazy Mix na ang dating Miko salamat si sa Crispin Basilio nakasama ko na din si Francis MD Koy at Aristotle Police ko at sa bilis ko may mga nagala mga natanggap na mga palakpak ang galing-galing ko na nga daw mag-rap gayang-gaya ko na nga daw sigla hanggang sa naisip ko medyo malito na magsilong lang sa iyong anino okay lang na ikaw pati ng idol ko pero binago ko boses ko estilo at nabuo ang bandang pangratrata ng genre walang supa na mga panggulat at tinawag na chakra ang pagmoy apoy kung ba't nagagawa ko sumulog na mikropono sa entablado ikaw ang patunay na di malabo na maging makata ang simple. So, naalala ko rin, no? Bigla ko lang nag-flashback sa isip ko yung
blind rhyme na damit. Nagkaroon ako nun, blind rhyme na damit. Kaya lang, yung nabili ko, ang hirap kasi, yun nga, taga-probinsya ako. Ang hirap makabili nung original na blind rhyme kasi kailangan mo pang pumunta ng Manila. Tapos, may mga certain boutique na doon mo lang mabibili talaga yung original. Kaya yung sa akin, ano lang, yung fake. Pero maganda naman yung print. Hindi ko nga sure kung nasa bahay pa yon or ano. Sana makita ko. Ay hindi, parang binigay ko yata sa pinsan ko yon. So, yun. Tuloy lang. Solid po yung mga bana talaga nito. Sobrang nakaka-inspire, kumbaga. Tao, dumating na ang oras na itinakda ng tadhana. Bago ko namanda para pag natupad ito, dapat handa ka palagi na malabag ang pinakamalakas mo na akda. Na tumatag sa mga bunbunan ng mga kumpulan. Sa tambay ng mga nakikinig ang aking Grabe. Flick G. Isa pa to si Flick G. Paglisan. Basta Republican. Talagang nasa playlist ko rin yan. Talagang parang tanda ko na. Tanda ko na. Yung mga lodi ko na pagdating sa mga labsungan talaga rin, isa sa di mawawala, Republican Syndicate. Ito, Paglisan, Bintana, yun mga classics talaga. Sige. Banatan mo, Flick. Chill. pinikilig mga tao na bibilib dahil sa aking ability. Ang kanta ko binibili pati na sinitibili na tumpukan. Handa ako lagi makibungguhan hanggang sa dumating ako sa suktulan nang nais ko na marating na tagumpay. Ulit-ulitin ko uli na walang umpay hanggang sa ating malay na mangyari na yung tagumpay na lang ako sana maumay. Limit breaker, nakapokus ako lagi sa pagiging greater. Kaya ko rapang kahit na ano, tang twist, pita papapigil pepper. Ano nga ba ang pinakamahusay na kanta? Yan ang lagi na napakarami. Bigyan mo kami ng laknay sa takiliran. Tatapusin namin ng mga debate. Kami sasagalin ng mga pyesa. Di magpapadayin to mga Gusto ko yun, bigyan mo kami ng Glock 9 sa tagiliran. Ano pa yung mas namin, mas maiibigay. Ganito na nga kami, wala pang Glock 9. Pero pag binigyan nyo kami ng Glock 9, woo! What more pa? Kung ano yung ipapakita namin is siya yung isa sa mga or probably tinitingala namin na masta or iniidolo. Woo! Grabe. Flick G, idol. Diba? Di pa tatagal, mabilis ka na namin nagkakalabag yung mga tenga. Goodbye, paikutay. Ang sino mang humarang sa mga ambag po. Goodbye, di maumay. Abuti na mga pangarap ko na talagang makulay. Simula ang pangarap ng isa matamahiling tumula pinagtataon na wala mo. So ito si Tuglax. Ang naalala ko dito napakinggan ko siya sa All-Star yata yun. Something na sa All-Star. Tapos ang pinaka tumatak sa akin dito kay Tuglax, yung boses niya, may certain or may distinct na malalaman mo talaga si Tuglax about dun sa niya, sa tone niya, kung paano siya magsalita. Tapos may napanood din ako na podcast nila kay yata yun, kay Hip Hop OPM ni Crazy Mix, na yung normal na saying niya, ganun talaga yung parang paano ba? Basta kung paano siya mag-rap sa pag-rap ngayon, yun din yung parang salita niya in normal conversation. So yun, solid din to si Tuglax. Tapos yun, We Don't Die nga pala. Yun, paborito rin yung natin dito. Lodo rin to si Tuglax. Wala gusto makinig sa silid nagrarap mag-isa. Hindi niya lang alam may pinapakinggan siya ng palihan na kanyang inaanak. Paidalo ako nakasitip. Nabili ko sa Odyssey. King to the underground ng D3. Nakagato ng bungad ay agad na bumalik. Tama pa, oh my God, wala. So yun nga pala, nabanggit niya dito yung death threat. So death threat, dating miyembro nga si Glock 9 noon. Actually, nalaman ko na death threat pala si Glock 9. Naging death threat is medyo matagal-tagal na rin, siguro mga 13 years ago nung college ako. Tapos, kaya ako naman nalaman yon kasi gusto ko yung bagsakan or yung tugtugan ni Hijack ng Dunggalo or ng Death Threat din. Member din yun. So, yun, gusto ko re-reviewin yun, yung last song. Sobrang rin yun, parang time flies din pag naririnig ko palagi.
nasa ano ko rin yun, playlist yon si Hijack. Tapos yun, Domination, pinakinggan ko rin yung kanta nila ni Hijack at saka Glock 9. Dalawa yun eh. Domination 1, Domination 2. Sobrang ano nun, parang iba yung approach. Hindi siya yung traditional na Glock 9. Pero still, sobrang solid pa rin nun. Kakaiba. Sige, banatan mo 2 Glocks. Sinikat ng marinig kong mag-rock si Jack 9. Dito na kaya totoo, dito si Dash 9. Nabaliw ako sa flow ni Jack 9. Ito na kayo na photo 7. 24/7 ako nagsanay. Hanggang sa sagay lumabas na yung mga hindi behave na pahanga. 2 Glocks na kayo na ang patanoon. Tumbak ako yung malabo. Touch mine in 7 shock na. Tumigil na inip na siya at pinangako kay Inosang pana. Gagalingan hanggang sa makasama naman sa isang kanta. Alam ko si Ino ngayon masaya kasi natulpad na ngayon ako dapat walang sumpa at di ka siya na si Bumalik sa kapal Kiyal. na palabig makumbida. Pakiramdam na palaging umpisa. Pero pag umanakala mo wala muli pa. Huli na ako sumagot di na maanin na. Yung makatantahimik kanina na para bang sanapian ng kasalungat ng aliping mahina. Pero may nagpapakumbaba habang ang pangarap itinataas. Husay ang Ito si Kial. Sobrang recent ko na lang nalaman na member pala siya ng Chakra. Hindi ko sure sana i-comment nyo sa baba kung ito bang si Kial late na yung pagpasok sa Chakra or matagal na. Kasi ang alam ko lang talaga dyan na Chakra, yun nga, si Flick, si Crazy Mix, si Smaglass, sino ba? Yung si Tuglax, si Abaddon. Tapos ito, sa lahat ng mga lalabas dito or mga nandito sa music video, yun, si Kia lang yung parang hindi ko alam talaga kahit dati pa. Nakikita ko yung mga ng Chakra, pero still hindi ko una kong nakilala si Kial sa sa Flip Top na. Pero yung mga individual music niya at saka sa We Don't Die. So, yun doon ko siya mga naalala na pero hindi ko alam, hindi ko sure kung bakit for some reason hindi ko maalala na member pala siya before ng pero yun, sige, banata mo na Kial. Nagdadala katibayang sa gawa nilalabas. Katuwang ng mga nauna, yung pambihirang ang labas. Tangang sabit, kabit na tugmaang di kumakalas. Kahulugan may lihim, kailangan sisiring. Bago kalibarin ang matataling hanggang may sining. Na dapat naisin mo na isipin na naman sabihin. Di mabibitin, maliglak na pagratrat. Take to the 4 to the 7, ngayon sasapitin na panahon na mismo ang nag-isaksi. Pag nag-chakramatic dismo, tas may katabi na Aristotle police ko. Masan ng anino kung saan may hidden info. About to kill your ego. Ayan, numerous pala. Si Numerous ang Andrew E ng 187. So napanood ko kanina yung podcast ni Crazy Mix kay Ken Magat. So yun, napaka-solid din nun. Check nyo rin yun. So yun, sige. Numerous. Banat. Kaya nangarap din ako na maging rapper. Damit ko noon sa laki para bang Baxter. Di man nakalapit na makawak ang marker. Sa malayo ay nakasaludo ako master. Wala pa, 2,000 ika-apat hanggang 24. Nakasunod pa sa yamak na nag-iisang Glock. Dahilan ko bakit may mga matulid nila mga awitin mo na parang hindi ka humihinga. Bakit pero waluso pa na ngayon dinadakil dahil sa'yo mga lagapakan na amin nakita. Grabe, isa rin to sa mga sobrang bibilis. Whew! Hindi ko sure kung kasama to sa palupitan sobrang tagal na rin kasi ang distinct na naalala ko doon si Crazy Mix. Pero grabe, sobrang bilis din talaga nito ni Numerous. Tapos malinaw din, clear din yung niya, yung mga words niya. Okay. Eto lang, basta walang master Glock na walang fast rap, walang sumpa shock ng rap game. Yeah. Hindi sa bilis, nasa sukat, kundi sa bigat ng isulat, turi mo kitlat, pag nagulat. Salamat sa pagpasa mo ng iyong liwanag, malubak man musika mo. Yun, ito yung nung una ko napakinig tong kanta. Ito yung isa sa ganda ng flow, ganda ng boses. Quality. Hindi sa bilis, nasa sukat, kundi sa bigat ng isulat, turi mo kitlat, pag nagulat. Salamat sa pagpasa mo ng iyong liwanag, malubak man musika mo ang siyang pumata. Alam kong ni sa panaginip ay hindi nyo inasahan, magsasama sa awitin ng mga pinag-aralamin. Sa inyo
nag-iisa. Tunay na lodi pet malu sa pangkaraniwang rap ay naiba. Hindi ka inakalang pag nasa entablado at may ka nabibira. Ay may batang ismag na galing pa sa mapakawalan ni God na naispira. Teka sino to? Isa sa tunay na may titulong inidolo. Kumanda ka na par kapag nagpaantar siya rumaragas ang bihikulo. Simbolo, katotohanan na ako'y disipulo ng mga salin na aral sa mga sinulat mo na bersikulo. Mula ba nun, hanggang sa ngayon, pakaramdam ko ako'y sinasaniban. Tulad mo na siping tao. Grabe, itong si Smug, una ko siyang napakinggan same time nung nakikinig ako sa Kinamay Kosa. Pero ang pag nakikinig ko na bago pa lumabas to si Smug sa Flip Top, nakikinig ko na yung pangalan niya. However, paano ba? Parang may mga kanta siyang featuring. I mean, hindi ko maalala eh. Basta may kanta siyang napasama dun sa 187. Pero dun sa amin, nung time na yon, wala akong maalala na yung parang single ni Smug na nag-boom sa amin nung time na yon. Kasi more on may kose yung boom noon at saka yon Republican. Pero nung lumabas siya sa sa Flip Top, yun, nakita ko na pag nagtuloy-tuloy lang talaga to si Smug, talagang mas magbubumas. Tsaka yun, unang beses din nag-represent ka ng 187. So, sobrang excited din ng mga fans noon, including me, na mag-represent yung 187. Kasi nung time na yun, parang hindi pa ako ganun ka-open, na parang more on into 187 ako. Ayoko sa parang dunggalo, parang ganun. Pero ngayon, nung after more than a decade, naintindihan ko na reviewin ko rin yon, yung na talagang rin sa akin eh, parang naging nasa playlist ko rin si Joti versus si Boy Paos, na solid din nun. Sige, balata natin. Nagiging halimaw laban sa papel na taging nakapangyarihan. Di ba maraniwan ang nasa kamay na pag-asa? Dahil sa'yo ay tumapang mangarap na matupad ng mga sana. Sana balang araw ikaw ay makasama, hanggang sa tumating na iba bumahin na nila tumitaw na sa mapa. Wala ka pantay ng akong gala sa paghihintay kay idol naglak. Nagbunga ng mga pilimot na limat ngayon ay pasasalamat naman ang namulakla. Hayaan yung ibalik ko ng buo lahat ng ambag nyo. Kung mamarapatin lang sana ngayon, isalin nyo ako. Hayaan mong ibalik ko ng buo, tatawarin nyo ako. Kung napaagal na. So, what if buhay pa si Innocent 1, Chakra, Glock 9, tapos plus Innocent 1, no? Solid din yun. At may nakakaalam siyang tayo. Hayaan yung ibalik ko ng buo lahat ng ambag nyo. Kung mamarapatin lang sana ngayon, isalin nyo ako. Hayaan mong ibalik ko ng buo, tatawarin nyo ako. Kung napaagal lang at may nakakaalam siyang tayo tiwalo. Siyempre, unang-una nagpapasalamat kami sa Panginoon. Gusto lang namin malaman nyo na yung journey namin hindi rin ganun kadali. Maniwala lang kayo palagi. May pangyayari. Ganda. Yun lang. In memory of Innocent 1. So yun, napaka-solid na collab yun from Chakra 187 at Glock 9. Parang bumalik talaga ako dun sa mga memories na talagang mga tugtugan nila yung pinapakinggan ko. Kahit ako, parang paano ko ba may-explain yun? Basta parang at some point, bumalik ako dun sa mga playlist ko. Tapos yun, nakakatuwa lang din kasi nandito na tayo ngayon, 2025, pero still, sila pa rin yung pinapakinggan ko, or siguro sa inyo rin pinapakinggan nyo. So yun, napaka-solid nito. Check nyo yung original link na nandito sa description below. At magre-review pa tayo ng at magre-react
kahit wala naman tayong tira. So, yun lang. Ingat palagi. Good vibes. Pinakahuli pa rin. Peace out.